So, magandang araw mga bata. Sa araw na ito is pag-aaralan natin ang Introduction to Light and Sound. So, meron tayong introduction dyan. So, basahin natin. So, this presentation explores the fascinating world of light and sounds, exploring their fundamental nature, behavior, and technological applications. From everyday experiences to cutting-edge motivation, we'll delve into the science behind these ubiquitous phenomena. So, sinasabi dyan, yan daw, ito daw pag-aaralan natin ay tungkol sa mundo ng liwanag and sa tunog. So, tatalakayin natin dito yung pangunahing katangian kung paano ba sila kumikilos at kung paano nga ba ginagamit ito sa araw-araw nating gawain. So, mula sa pang-araw-araw hanggang sa technology hanggang sa makatulog tayo. So, next. So, the nature of light. Una dyan is wave-particle duality. So, light exhibits both wave-like and particle-like properties, a concept known as a wave-particle duality. So, ang wave-particle daw is yung liwanag na may dalawang anyo, like parang alon ng tubig. So, para siyang maliliit na butil, like mga tuldok-tuldok. So, ayun yung tinatawag na wave-particle duality. So, next is photons. So, ano nga ba si photons? Photons are the fundamental particles of light carrying energy and momentum. So, sinasabi daw, ang photons daw ay maliliit na butil ng liwanag na nagdadala ng enerhiya at momentum. So, ayun yung persang naggagalaw. So, pangatlo is energy relationship. The energy of a photon is directly proportional to its frequency, like E equals hb, where h is Planck constant. So, sinasabi dyan, ang enerhiya daw ng isang photon ay direktadong konektado sa dalas ng frequency. So, ayun, ang formula niya is E equals hb. So, ang E is enerhiya, ang h is Planck constant, ayun yung isang tiyak na numero na pisika. Next. So, dito naman tayo sa the nature of sound. Ano nga ba yung mga nature of sounds? Or ano nga ba yung mga pwedeng nature of sound? So, una dyan is mechanical wave. Mechanical wave. Sound is a mechanical wave requiring a medium like air, water, or solids to propagate. So, sinasabi dyan, ang mechanical wave daw ay tunog ng isang mechanical wave na kailangan nito ng material tulad ng hangin, tubig, o solid. So, para magkaroon ng mechanical wave, ay nga yung kailangan ng air, water, and solids. Hindi ito nakakalat sa vacuum, walang hangin tulad ng espasyo. Next is longitudinal waves. Sound waves are longitudinal, meaning the particles in the medium vibrate parallel to the direction of wave propagation. So, sinasabi dyan, ang tunog daw sa longitudinal wave kung saan ang molecule ay nagbabibrate ng pahalang o kasabay ng direktang pagkalat ng tunog. Next, speed of sound. The speed of sound varies depending on the medium. It travels faster in solids than in liquid gases. So, ang speed of sound daw is yung bilis ng tunog nagbabago depende sa daluyan. So, mas mabilis ito sa solid and medyo mabagal sa likido and pinakamabagal sa gas. Ayun ang tinatawag natin the nature of sounds. Next, ano nga ba yung the behavior of sound? Or ano nga ba yung mga behavior of sound? So, ang unang dyan ng behavior ng sound is reflection. Reflection of sound waves create echoes used in a sonar system to map underwater environments. So, ang tunog daw na yan ay bumabalik din tulad ng liwanag na lumilikha ng echo na ginagamit ito sa sonar para tuklasin ang ilalim ng dagat. Next is refraction. Ang refraction daw is sound waves bend due to temperature gradients affecting their direction of travel. So, ayan daw yung tunog na nagbabago ng direction kapag may nagbabago ng temperatura ng hangin. Next is diffraction. Sound waves spread about obstacle, allowing you to hear sounds even where they're blocked by a wall. So, ang diffraction daw is pagkalat ng tunog. Kaya nating marinig ang tunog kahit nasa likod tayo ng isang bagay dahil ang pagkalat nito sa paligid ay paligid ng sagabal. So, next is inference. Inference between sound waves can create patterns of constructive and destructive inference resulting in bits. Kapag daw nagsanib ang dalawang tunog, maaari daw mapalakas o mapahina ang isa't isa.
Ito ang dahilan kung bakit nakakarinig tayo ng beats or pag-alo ng tunog. Next. Light and sound technologies. Ano-ano nga ba yung mga light and sound technologies? Una dyan is laser. Laser light has unique properties making it useful for various applications such as barcode scanner, laser pointers, and medical procedure. So, ang laser daw is especially na liwanag, may tiyak na direksyon at lakas. Ginagamit ito sa mga barcode ay na yung laser. Next is fiber optics. Fiber optics cables transmit light signals for communication, enabling high-speed data transfer. So, yung mga fiber optics daw is yung mga kable na gumagamit ng liwanag para magpadala ng impormasyon. Ginagamit sa mabilis na internet or communication. Next is microphones. Microphones convert sound waves into electrical signals, capturing sounds for recording and transmission. So, iniiba nito ang tunog patungo sa signals upang ma-record or maipadala ang tunog. Next, speakers. Binabalik ng speakers or ang sinabi dyan, speakers transform electrical signals back into the sound waves producing audible sound from electronic sources. So, binabalik daw ng speaker ang electric signals pabalik sa tunog na naririnig natin. Next, ano nga ba yung mga application nito sa in everyday life natin? So, nandyan si photography. Cameras capture image using light to create photographic records. So, gumagamit daw tayo ng liwanag upang makuha na or makaimbak ng imahe. Diba kapag nagpipicture tayo, kapag madilim, hindi natin masyadong makita. Next, music. Ang sinasabi dyan, sound production, recording, and reproduction are fundamental to music creation and enjoyment. So, ang paglikha at pag-record at pag-playback ng tunog ay mahalaga para sa musika. Kasi kung hindi ma-record, hindi natin siya maritinig. 3 is communication. Light and sound are used transmitting information, enabling communication across various mediums. So, pareho daw na liwanag at tunog ay ginagamit sa pagpapadala ng impormasyon tulad ng radyo, telepono at internet. Next is medical imaging. Ultrasound and X-rays utilize sounds and light waves respectively for medical diagnosis and treatment. So, ginagamit ang ultrasound sa tunog at X-ray sa liwanag. So, para sa ating conclusion, understanding light and sound is essential for comprehending the world around us. These phenomena are integral to communication technology and our everyday lives. This future holds advancements, application, and discovery. So, sinasabi dyan, ang pag-unawa daw sa liwanag at tunog ay mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Mahalaga daw ito sa komunikasyon, sa teknolohiya, at sa sensya, at sa ating buhay. So, sana naintindihan yung ating aralin. Bye-bye!